So mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another Big Soto content. Actually, Pepsi Paloma, Daryl Yap at yung kanyang pelikula about sa buhay ni Pepsi. So, ang mga Sotos kasi ngayon, they are bigger than life, larger than life. Dito sa Pilipinas, hindi lang sila sa TV matatagpuan ng TVJ. Meron din mga artista na Soto, di ba? Bukod dun sa mga nauna, meron ng mga new generation. And hindi lang yon, nasa politika kasi ang mga Soto. Most specifically po si Tito Soto at saka si Vico Soto. One of the most famous, if not the best mayor in our country today, ay si Vico Soto. Now, of course, having said that, malaking pangalan sila dito. And sometimes, yung mga content creator, gagatas at gagatas yan. Kasi look, hindi naman kasi issue na tong Pepsi Paloma case na to. It has been, well, most of the things, the claims dito na debunk na. Yung iba naman would remain a mystery for the rest of our lives kasi nga wala na si Pepsi. And yung mga tao na involved dito has been, ano na sila, lumayo na sila. Nasa twilight of their years na sila. So, we will be talking about etong post ni Daryl Yap dito and how this movie interacts with everything from the artistas to the politics. Okay, so let's start first with this kasi pinost ito noong December 31, 2004. Ang the R word of the Pepsi Paloma ay hindi produce ng mga halusos. Kaaway ng TVJ. Bukod sa ang mga halusos ay mga artista, ay mga politiko. Sila pa yung dating producer ng TV ng Eat Bulaga. Alam niyo naman siguro yung nangyari doon, kinover na natin yun, so balikan niyo na lang. Pero ang point dito kasi ang mga halusos noon talaga ay naging kaibigan ng TVJ. Ngayon kalaban na sila and of course may motibo sila na mag-produce ng something like this. Pero ang sabi naman ni Daryl Yap ay wala. And meron naman yung mga diskaya. Kalaban ni Vico yon sa Pasig, okay? Ang mga diskaya naman kasi tumatakbo sila bilang mayor. I think yung babae is yung tumatakbo siya bilang mayor ng Pasig. Of course, however you look at it, kasi ang ending kasi nito ay iisa lang. Ito, kahit anong sabihin mo, kahit anong conspiracy theory in between, iisa lang ang ending kasi ng the R word of Pepsi Paloma, which is the death of Pepsi Paloma. Diyan nagtatapos lagi lahat ng storya ni Pepsi Paloma. So whether or not ang ipoportray mo dito is pangit or maganda sa mga tao involved dito, it will always smear the image of the people involved or the men involved dito because the victim, Pepsi Paloma, or the woman, doon na lang natin ilagay, the alleged victim died. So doon pa lang talaga medyo lamat na yung istorya. Hindi ako nadidikta sa hindi ako nadidikta sa pelikulang pangarap gawin ng bawat batang gapo. Hindi political ang pelikula tungkol sa kababayan. Never kang gumawa ng political movie. Ano yung Made in Malacanang. And may part 2 pa yon, di ba? So, medyo timing kasi ka, Derek eh. Alam mo yon. Ito yung alam kong mga backers ni Daryl Yap, ha. Number 12 sa survey, si Amy Marcos. Of course, anything na would pull down yung number 1 na si number 3, number 4. Number 3 or number 4 yata si Tito Soto would also affect the overall narrative of the Senate, 'di ba? Baka pwede kasi 'yun eh. Baka yung iba doon ay baka meron siyang makumbinsi doon kahit sabihin nating 1% lang ng voters. That is a lot of people, 'di ba? So I'm just saying na medyo timing kasi. Of course, in the Discayas, most of the Pasigueño knows about the Pepsi Paloma case, but do they know that the Pepsi Paloma case involves one of their the father of their mayor? Pwedeng ganun yun eh. Pwedeng magkaroon ng complexity na ganun, but we don't know. Pero ang kailangan lang gawin ni Daryl Yap dito is ilabas to. Of course, he could readily deny this. Who cares? Basta ako maglalabas ako ng ganitong pelikula.
'di ba? And if I were one of these people, I would like, pwede. Wala akong paki sa drama nila, okay? Pero kung pakiramdam nila, ito na, pabor ang sa kanila ang ilalahad kong kwento. Sino ba naman at gusto nila akong bigyan ng pera? Sino ba naman ang ako para tumanggi? Tama! Very good! Magandang mindset yan, idol. Hindi ako mapagmalaking tao. Hindi ako mapagmalaking tao. Hindi ako ma-pride. Tag nyo nga. Hindi, like for example, kunyari, let's just say, alam ko may show pa yata sa Channel 7 ng mga halosos. Meron pa ba? Ay, hindi ko alam. Let's say meron silang pinroduce na show doon, katapat ng, ay wala na kasi may showtime na. Nasaan na ba ang mga halosos ngayon? Hindi ko na alam eh. Pero let's just say na magkakaroon sila ng guestings and they would mention this. Laki niyan, putok yan, pare. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi may mga TVJ defenders kasi. Ngayon yung mga TVJ vloggers na yun, malalaking vloggers na sila, di ba? Sila Chris Ulo and sila Jay Guevara, di ba? Nag-shift na sila sa political, pero they are still, they still have platforms that could propagate this message. So, if ever na ang mga halasos would like speak up dito, that would be, boom, di ba? Ay mga Diskaya din. The Diskayas are really trying hard to take down Vico. If this is a rope that they could hang on, they would hang on it. Kasi of course, it's positive for them. Pero ako, in my opinion, Vico Soto is in a very good position to win. Kasi talagang mahal na mahal siya ng Pasig. And nakikita nyo naman talaga yung improvement ng Pasig because of Vico. But then again, who knows? Kasi nga, it's election time. It's election time and things could change. Nothing is really permanent when it comes to politics, diba? So, I'm just saying, mga kamads, mga kaibigan na. And now, of course, ang Reddit has something to say, okay? sa mga early millennial, di niya nakaabot sa issue na to. Ano thoughts nyo, okay? Nito, mag-e-election pa man din, may mga movie-related issue to. Puro conspiracy theories lang kasi yung spolarium ng Eraserheads. Dumilim ang surroundings. That's the point here, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi when you film a movie dito, you will have a definitive take. Okay? Yung nangyari kay Pepsi Paloma would be told in the perspective of Daryl Yap. Whether you believe that or not is one thing or another. 'Di ba? Halimbawa, pinortray niya as talagang yung mga perpetrators kuno or yung mga inakusahan ni Pepsi dito na meron silang ginawang hocus pocus para maiba yung storya at mag-file siya ng affidavit of desistance. That could be the case. Pwede rin naman na si Pepsi yung may hindi kaaya-ayang ginawa. That could be the case. Pero ako, I will just watch it. I'll just watch it for interest purposes. Kasi si Daryl Yap naman, mabibilis lang yung pelikula niya eh. Minsan 1.5 hours, matagal na yung 2 hours eh. So, and sana nasa streaming platform. Eto, even if Yap claims that his intention is good, I find the framing of the film distasteful. What happened to Pepsi Paloma was a huge injustice, yes. Pero knowing Daryl Yap, exactly. And hindi lang yun eh. Yung framing nito, actually, dun sa trailer pa lang, depicts one person as the main antagonist of Pepsi Paloma. Napanood nyo naman siguro yung kaninang content, right? So that's the point here that I'm trying to say. Na marami tong layers eh, tong storya ni Pepsi eh. Ang daming pwede kang mag-side kahit kanino eh. Pero ang ultimate truth doon is that the woman died. Yun yung hindi natin matutumbasan doon. Hindi natin maiiba yun eh. So why she died? Because of certain factors. Doon na nagkakatalo-talo yung conspiracy theories na yun eh. So let's see kung paano i-depict ito ni Daryl Yap. I guess Daryl Yap is someone na hindi na kayang maging bias for the sake of storytelling. So let's see kung saan siya maglilin. Okay, so yun lang naman yung sa akin for today. Salamat po sa panonood. Gege mga lods.